Hallelujah. So let's all stand up and let's read the word of God in the book of Revelation chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Okay, the NLT. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Magampot ta salamat o Diyos sa imong kaayog ug grasya. Thank you, Lord, for this wonderful time that you have given unto us wherein we can freely hear your message in order, O God, for you, hallelujah, to be honored sa among paminos ang pulong, O Lord God, by meditating on this, O Lord God, uh, by listening your message, O God, kabalumi nga makapahigmot na kanimo, O God. Kung continue to cover us with your precious blood. Thank you, Lord, for your anointing that will greatly flow. Hallelujah. In every gathering where your people are gathered together to listen your message this day of worship globally, O God. Thank you, God, that you will that you will move mightily, O Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. So please be seated. Now, the message of God is about a habitation. A habitation in the book in the science subject, natay subject di ba sa science ay habitat. Ang puloy-anan. Okay, a habitation, ang puloy-anan. Okay, matod pa sa Revelation chapter 3 verse 20, because this is a story about the church of Laodicea. Okay, so ang atong nakuha na Laodicea, but long imo na siya, Laodicea. Okay, ang mga Laodicean Christians, matud pa, mga dato sila nga Christian. Dato gid sila kay negosyante, sila, and then opposite sila sa Smyrna nga church. Perting datuan nila, grabe sila balay, grabe sila alahas, grabe sila og mga kwarta. Pero ang problema is, wala na si Lord, naas lang sulod, naas gawa si Jesus. Sila nag-enjoy sila, but they did not realize that Jesus was outside of their heart already. So that is why ingon si Lord sa Revelation chapter 3 verse 20, uy, tanawa po ninyo, uy, naara ko dres purtahan, nanukto ko ninyo ba? Hello? Na yung mga tao nga, abin nilag na pa si Jesus sa sulod, na ana din si Jesus sa gawas, nanukto kay, uy, naara mo ko gawas, no, wala mo ko ninyo pasudla. Hello? Siya? Tanaw ay sabi mo, tanaw mo ba? Pananaw po mo diri ba? So I stand at the door, anak na ara ko diri sa portahan. Nananaw ko. Oh, ninyo, wala mo kita na ko. Nanuktok ko diri, wajud mo kadungog. Hello? Nanuktok si Jesus ha? Puntahan sa kasing-kasing siya. If anyone hears my voice ha, kaya nanuktok man ko diri, kung kinsa may nakadungog sa kuting, nanuktok ko diri. Opens the door and opens the door, moabri sa putahan. I will come into him. Kaya mosulod ko niya, o makikaon ko niya, o makiguban ko niya. Gentle kay si Lord. Gipagawas siya, nagawas na siya sa makasing-kasing sa Laodicean Christians, because ang kwarta nila, ang bahang di mo ilang gi-enjoy, nalimtan na nila, paimuot ang blesser. They enjoyed the blessing, they forgot the blesser. They did not notice that the blesser was outside of their heart, outside of their gathering, because they just enjoyed themselves. And the presence of God was not with them already. Wala na presensya sa Ginoo. Sometimes, ang enjoy lang ato, enjoy tayo ito, pero enjoying without the presence of the Lord is not enough. Dili enough na mag-enjoy ta sa atong buta. Kung sa enjoy ta sa family, but is God happy while you are rejoicing? Amen. Diba na pungutana? Nag-enjoy man, nag-isabtanay mo. Ang pungutana, nalipay bapod ka ang Ginoo sa inyong enjoyment. So, let's see the next slide. Okay, more po. So, our topic is about a habitation. Now, invitation to habitation. Ano nga verse nga itong ibasa ganina sa Revelation chapter 3 verse 20. So Jesus wants to come in every heart, not just to visit but to inhabit or to dwell in. Kanang ang versikulo nagpadayon nga, gusto si Lord musulod og balik. Kaboy bay pagawas mo. Kanahan mo magstay sa gawas pero di ba sa mag-away ng couple? Yung naglayas. Yung pamulayas ito, pangitaon. Kapuliki, pangita.
Jesus wants to come in. Gusto niya nga, imbitahon siya. Jesus wants to come in every heart, not just to visit, but to inhabit and to dwell in. Di lang mo bisita, dili lang mo bisita, kundili mo puyo. Sada kaayo na si Jesus mo bisita nato. Amen. Kunya, di na din siya mo hawa. Wow! Amen! Hallelujah! Kita ka lahat mo itong mga tao. Gusto ko mabisita na siya, di siya gusto mo puyo. Pero si Jesus lahi siya kung gusto siya nga i-welcome, gusto niya nga dili na siya ipapahawa, di na siya ipagawas, mo habitate na siya, mo inhabit na siya, mo dwell na siya. That is why sa to, let us go back to Revelation chapter 3 verse 20. Okay, the ESV sa tanawa, I stand at the door and if anyone hears my voice and opens the door, gusto siyang imbitahon nga abrihan ang kasing-kasing kay mosulod siya. Gusto siyang imbitahon sa matag kasing-kasing kay mosulod siya o mapuyo siya. Hello? Asa ba niyong gusto? Bisitaan lang mo ni Lord or mahimo mong habitation ni Lord? Habitation. Dili lang. First of all, gusto ni Lord, invite siya. Dili siya gusto nga, musulod siya nga walay invitation. Musulod siya nga walay na yun na, ali, diri. Praise God. Sa to, if anyone hears my voice and opens the door, o sa man nga door, ang imong kasing-kasing. Amen. Kung open ang mong kasing-kasing, ablihan na mong ba. Wow! Amen lang! Di ba pagsugod sila, sugod ka na ka. Jaya, magsugod na di karon, officially karon. Kasi makarelate ang kanusta mo nag-officially and nag-initially. Hello? Amen. Ito, if anyone hears my voice, ang bisan kinsa nakadungog sa akong tingog and opens the door, o mo abri anang pultahan, I will come into. Gusto siyang imbitahon. Lahi ba ginang kanang imyu lang mutual understanding, walay formal bitaw nga. Formal nga kining relationship, formal nga pag-accept sa relationship. Amen. Di ba? Dahil na nga, mura kita na siguro. Kaya nag-imyo lang. Dahil dyan lang, officially. Mana ako digi, ang putlang, ano di man siya ko kalimot. Kalos ako na say, December 27, 1987. Muna nga, naman ako sa 87. Ilang ito, 20 years na to. Kalos ko mag 30 years na bride sa month niya. Pag 30 years na ako, mag-celebrate na ako. Kasi akong 30 years sa akong spiritual birth. Spiritual birth, I was born February 11th day is my 53rd birthday, pero my spiritual birth was December 27, 1987. Again, I was born February 11, 1971. Karon, my birthday is, I'm 53 years old. Physically, natao ko, okay, February 11. Nandala, wala ni February 14. Para hindi makisabay sa kanilang mga araw ng puso ng mga raming mga nguso na lie. Hello, nag-lie. Hindi lie sa Tagalog. Nagsinungaling. Habang nasa piling nagsinungaling. Namaka. I love you for today, I love you for tonight. No, true love is not only for a moment, but true love will last forever. That is why don't deceive by that kind of feelings. Only one night, only one time. The Lord wants you to have a relationship with Him. That is why He said, I will come into Him and eat with Him and He will be with me. Yung sa mga bita ko po din. Bito sa sinner's prayer, come into my heart and be my Lord and Savior. Sa diyang gilid ko sa alagad sa Ginoo sa sinner's prayer, sunod-sunod ra ko sa iya ha. Wala ko'y na-feel ni kuan na ko ni sunod. Pero 3 days after na notice na kong changes. Because
powerful man gid ang word ni Lord. Powerful ang atong confession. Hello, I was not seriously nga nagkuhan ato nga ano ba itong kuan gid nga convicted ko nisunod lang jud ko sa prayer. There was no conviction, wala. Nisunod lang ko sa prayer. Pero nato gi-invite na nako sa heart si Lord. Dili ingan niya ka serious pero nisunod lang jud ko kay mo ko to dili sa na si Kuya leading Marie ako po kuan. Oh. So muna to pag invite na ko siyang heart, I made the invitation for Jesus to come in my life at December 27, 1987. And then starting that day, ha, I became his habitation. Nahimo na ko iyang Pinoy anan. Hangtod karon. Praise God. Hallelujah. So, December 27, 1987 until karon, pila na ako kadag sa Ginoo kasi brasa mat nga diha. Hallelujah. 37 o 37 years old. Sabi ginagit mo bright of math, mamalikot isda wala ni calculator. Anak, grabe ko bright sa moto. Kita muna pa to nung muna pang add subtract muna sila muna sa to mathematics mata-mata lang. Praise God. Hallelujah. Ito, a habitation. Matud pa gusto ni Lord gapoy anta, pero di siya makabit kung wala invitation. There is no habitation unless there is an invitation that we will do. Invitation through letter without confessing it from our heart, from our mouth. Wala gyapon siya. Hello. So let's move on to the next slide. Ito, Jesus wants to come in. Gusto si Lord, gusto sa itong kasing-kasing. Manang kadungdung, magkaroon sa ipasunod sila sa kasing-kasing. Nga kasagara na mabadunduman, katura nagkuyaw ni kuhan. Pag sa nagsugod yung relationship ni Lord, wa'choy ba kadungdong ang buti niyo. Kadungdong, ako di ko kalimutan ng December 27 nga nung, di ko kalimutan na, kay special gina ko na, nis ako mga uyab, wa'choy ko nadungduman, karos kami nagkuyaw, kapituman ako kuyaw sa una, sa wapakoy, Ginoo. 15 years old ka. Kung nakapagkatugit si 13 years old ko na. 15. Oh, 15, 14 ko ato. Hallelujah. Happy na to okay na to nga edad magkuya pero di pa dito okay din siya ang takeron. Saan taman kining nahuman na to. Praise God. Let's move on. So Jesus wants the Laodicean believers to realize that He is out of their heart and that He wanted to come again to eat with them. To eat without the Lord's presence is not enough. So gusto ni Lord makarealize ang mga Laodicean believers nga out na sila silang heart. Nigawas na gid silang heart. Kung na-hurt na gid si Lord, nanuktok na gid siya. Uy! Nakadungog pa na ako, nanuktok na ko diri. Basta na yung mga panahon, nanuktok na si Jesus. Ito kasing-kasing, nigawas na din siya. Let's move on to the next slide. So an open door, an open heart. He waits their invitation to let Him come in again and make Him their habitation to always eat with them and that they will eat with Him, that they will share together as one. Nagpaabot lang yun si Jesus sa mga Laodicean believers nga imbitahon siya para masulod siya balik aron himuon siya ang ilang puloy-anan aron makikaon siya uban kanila ug sila pud makikaon uban kang Jesus. Gusto ni Lord makikaon. To dine with me, to sup with me in the King James Version, to sup with me, S-U-P, to sup with me, makikaon ka, makikaon mo uban ako. Gusto ni Lord magsalo-salo ka. Salamat sa mga nag-share sa blessing para sa akong birthday karon. Praise be to God. Hallelujah. Daghang nga bilar. Paalan ko quarter to 4 kay para sa doon prayer. May nangantay ko wala man siguro nag-function ako nakalimot ra ko. Pagtanang ako, alas 3 mama ko di. Alas 3 na nagpananita kay syempre alas 4 man. Alas 4 man mag-doon pray di ginako pwede nga dili una ang kanang mananita o yung nananita. Ay, sa kasabot po sila. Alas 3 sila nagpananita. O di alas 2 sila ng mata. Oh, praise God. Hallelujah. Ito, Jesus waits their invitation. Nagpaabot si Jesus invitation sa mga Laodicean nga ipasulod siya balik kay gusto siya mupuyo.
Mapuyo siya balik. Di ba kadumdum mo? Ano po po? Mati man siguro to. Nga sa diyan, nigawas ng demon spirit. Nigawas ng demon spirit sa tao, hindi po'y aniya. Dato, nangita lang. Nag-adto siya sa ugang nga dapit, matod pa. And then, usay mo tanda siya, mabalik siya dito sa iyang agi po'y anya tao. Kay mangita siya space. Kung naa siya space, nga makabalik, mabalik na siya. Kay di siya gusto lagi nga. Puyuglain. Pero ingon ni Lord, kung siya atong papuyon sa ating kasing-kasing, di siya makisilingan og yawa og demonyo. Walang gusto ni Lord, invite siya, mapuyo siya, aron kung mapuyo siya sa atong kasing-kasing, wala na demon spirit nga magsilingan. Hello? Hello? Praise God. Hallelujah. Let's move on to the next one. John chapter 14, verse 23, Jesus replied, all who love me will do what I say. Ang tanan nga nahigugman nako mubuhat sa akong gisulti. My Father will love them, and we will come and make our home with each of the pagkanindutan. Ingon si Jesus sa musin nagwaan siya sa ang tanan nga nahigugma kanako mubuhat sa tanan akong gisulti. Ug ang akong amahan mahigugma usab kanila, ug we will come, o ako akong amahan mo anang tawhana nga nagbuhat na higugma kanako ug kami mapuyo sa ilang gusto ni Lord bupuyo mo inhabit, mo dwell. Hello, muna isa nung mawat-an mo magbaanag asawa, mawat-an mo anak kay nangaminyo na mawat-an mo apo, ay kabala ka ako, hindi ako umiwan, wa ko namiya. Hello, ayaw ginog kasubog biyaan og banag laki, banag asawa sa badiha. Hello, isa to? When my father and mother forsake me, then the Lord lifts me up. We will come and make our home with each of them. Matod pa, ang nindot kay bisita, kanang bisita, nga mo ng bisita ha, nga mo ay mo provide. Mo abot man ta ha? Nindot ng bisita ha, kay nga naman, dili lang ni mo pakanon. Ikaw mo'y pakanon niya, ikaw niya atimanon. Kay tinuod man na kumupuyo na, matabang na jud ka. Kay kung bisita, di man ka matabang. Di ba? Sarang-sarang ng bisita mo tabang-tabang. Pero di na nagpuyo, mo tabang na gina siya. Hello? I-feel na to nga, anak na kita, tagbalay na kita, dili kay bisita rata. Praise God. Asay tsada. Bisita or tag-iya? O tag-iya. Bisita or lumulupi na ginagpuyo na sa to. Tsada kisa to. Ang tanan na igugman ka na ako, mubuhat sa akong isulti. Tinuod bitaw na no? Kanang bitang manugo bitaw ta? Inyang atong isugo na igugmas ato. Di bitaw mag-ugtas kaya masugot mo no? Hindi ko kasi gusto ka gusto nga katong wala na siya gusto nga doha hindi ko kasi katingit-ngit na kumaklaro na ko inyong nanas. Hallelujah. Kato kanang manugo ka nga kanang gisugo ni mo na igugma, di ka mag-ugtas mo sugot man na. Pero kana bitong sugo ni mo walay gugbag walay respeto ay unsaon na lang na kung pagaw na ka mo sa mo ka kapagaw. Kay masigi makabalik-balik og sugo. Hello? Diba? Sa to, ang tanan igugma kanako mubuhat sa akong isulti. And my Father will love them. Ug ang akong amahan ingon si Jesus, muhigugma kanila at mga tao na higugma kanako mutuon nako. Ug bato ba kami dayon mo duol o kami mupuyo sa tagsa-tagsa kay wow. Muna ay na imong kaugaling Lord Jesus, thank you for coming into my life. Pasalamat nga nisulod na si Lord sa kasing-kasing. Nisulod pa si Lord sa kasing-kasing or unsa makahan yung si status ani? Sige sige hapit na jud sa 11, 12, 34, 3 days na jud. Magbala ka mo mag-abot og Valentine's ay pag apil-apil ana oy. Sapon mo oy. Ang gugmas Ginoon the best. Kabala ka mo. Apil-apil man ka na celebration sa Valentine's nga. Hello? Dili man na Diyos no? Tinuod ka nga Christian, di na ka magproblema na magpalit ka ng bulak, pati mahalang rin sa bulak kanya na, anak nito niya, bulak sa simbahan, di ka kadala, uy pa, mata.
Bisag mahal na lang, mag-flower arrangement, ihatag niya, wa ka ni katag bulak sa Ginoo. We will come. Mo dool mi. Og amog himuon naghimo kami buli. Mo puyo kami sa mata ko sa kanila pag kanila. Pabitan ako. Wa ko rin mabildi kay bakasyon sila. Di ko magbuon nga naman. Uban pa na ako siguro dilipay ko niya. Uy, kasi kakaguol lagi ko rin mabilin so but it's too lonely is the night. It's too lonely. Ito kanta. Oh, lonely, I'm Mr. Lonely. Kanta na yun. Oh, Mr. Lonely, Mrs. Lonely, Miss Lonely. Yung sa ingon ni Dr. Mas, ikaw kalimutan, alone but not lonely. Kung nagpuyo si Lord sa itong kasing-kasing kay wala na to sa ginbitar, ato sa gipapuyo, dili ka masulubon kay nga naman ang Dios may nagalipay kani. Mag-birthday ka may handa, niya magulguol ka, na, delikado ang nanganuman. Ang presensya niyo maglipay mo, ayaw, nagkabala ka ko handa. Nabitaw ko ba ninyo? Amen! Praise God! Hallelujah! Praise be to Jesus. The next slide. Okay. Ito? Okay. Proceed na ta sa next. Okay, proceed na. So, a habitation. Rooted and grounded in love. Kay nindot ning balay nga grabe kalig-on. Gusto ni Lord nga mapuyo ta, mapuyo sa tatong kasing-kasing. Unya ka na pagig mapuyo na to. Muupoy mo palig-on na to. And then, Ephesians chapter 3 verse 14 to 15 in English Standard Version. For this reason I bow my knees before the Father. Ingon si Jesus. Ano nga reason? Because of the eternal plans of God, the goodness of God in the previous verses, is ito, I bow my knees before my Father, before the Father. Akong Lord, ang akong tuhod at tubangan sa Amahan. From whom every family in heaven and earth is named. Nga diin ang tanang pamilya sa langit o sa yuta, gihinganlan. That according to the riches of His glory, na sumana sa kadagaya sa himaya, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Sumuon na gusto ni Lord nga imbitahon na to siya o mapuyo siya sa itong kasing-kasing matod pa kuno aron ma-strengthen ta with power through His Spirit in your inner being. Malig-on ta matod pa through the Spirit ang atong inner self, ang atong sulod. Ang sulod nga naa sa atong naa sa sulod. Hallelujah. Malig-on matod pa sa Pulosino. Let's move to the next verse. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Nga si Kristo mo puyo sa inyong kasing-kasing. Asa na siya mo puyo? Sa kasing-kasing o sa una-huna? Sa kasing-kasing. Kay aron kung si Kristo ato ni puyo sa itong kasing-kasing na anay gugma. Sa una-una, garabuso man ta. Ako pride, ako na. Pero kasing-kasing sulanan sa gugma. Dan ang nagsugod ang gugma sa itong kasing-kasing. Amen. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Nga magpuyo si Kristo sa kasing-kasing. Pinaagi sa pagtuo that you, being rooted and grounded in love. Gusto si Lord magpuyo sa itong kasing-kasing. Muna, imbitahon na to siya. Kung papuyo sa itong kasing-kasing, kay aron lig-unon niya ang atong kinabuhi nga wala na'y hatred, rooted and grounded in love. Wala na'y magdumot, wala na'y bitterness, wala na'y magpakahay-mahay. Kaya kanang tanan, maghatag ng dimalas, magbalas ng kinabuhi kung inaaka na. Praise God. Apan Hallelujah. kung gugma na'y muhari, kay ang Diyos sa gugma. Tato, God is the God of love. God is love and God is the God of love. God has the unfailing love, the steadfast love. O matod pa, kung imong papuyon si Kristo sa imong kinabuhi, matod pa, rooted and grounded in love ang imong kinabuhi. Naggamot na, matod pa, naggamot na ang gugma, wala na ipagdumot. Amen. Hallelujah. Muna, kung na pa kay pagdumot, ipaibot na imong pagdumot. Kanang ugat sa pagdumot, di na humot. Hello? Ang ugat sa pagdumot di na humot. So kung gusto tang humot ni Lord, ang gugma ipahari ayo ang pagdumot pagmahay-mahay. Pagkahiubos. Hello? Kaya nga no, dili manipay sila nagpuyo siya. Daghan kang pagmahal. Ambot ani kinabuhi ha. Ang si Jesus ngano di ay naon sa di ay ka. Ambot ani nagbuhol man ko. May kabuong dia na or man ko.
Sige, kagugul-gul. Diba? Ito, rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, and height, and depth. Okay. Usa ko na gusto ni Lord, rooted and grounded in love ta. Aron ko na natay kusog o makasabot ta. Matod pas, sa tanan, uban sa tanang mga saints or mga believers, unsa kalapad, unsa kataas, unsa ka laom, unsa ba ang gugmas Ginoo. So nakailan mo ta na Ginoo. Igo na ta nakailas Ginoo. Ang yawa na kaila Ginoo. Gusto ni Lord nga maka-experience sa unsa gid ang Ginoo. True, mafeel natin yung presence. Sa una, pala kapos Ginoo, ang atong gaka-feel kay di mo niyo man sa pinalibawat akong balibo na agyo di ingon nato. Sige tagka-feel sa atong dili ingon nato. Lalo, wala kita naglunga ang presence sa pud ni Lord atong ma-feel. Diba? Hello. But ito, holy forever is the Lord and His presence bring us, make us holy, will make us holy. Matod pa. Let's move to the next slide. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Gusto ni Lord nga masinati nato ang love ni Kristo. Una usahay, ipatagbo ta sa nangaway na to, karon mo ba ka ng tuog kinubatong heart. Hello? May mga panahon sa to itesta ni Lord. Ipatagbo ta sa nangaway na to or sa padiha. Abot itest atong heart. Agay ni Ray ang Lord. Wa pa di ay gidi na uli anak ko kasing Lord. Ayun, ikaw na lagi mo po yung Lord ba? Baka na lagi ni Lord na palagi gamay. That rooted and grounded in love. Hello? Pila nakatuig nga pagbungol, pila nakatuig o mga bungol tanan agin o daghan lagi mga bungol. Magbinungula ta daghan atong sa to. Kailan man ang maya nga bungol? Maya nga bungol? Oh, unsa man din ang maya nga bungol? Ay di na mo patuo. Unsa may bag-ong gi-post karon? Kato magbulad og humay. Butang nga na og sound system. Unya bitog mo na itong sound system nga. Oh. Ay wala na magbantay sa humay kay katong sound system na hadlok ng maya. Pero kadugay makasabot si Romaya, bro, magitaw. Ako ra nagiilan ani, butog na jud kisan, mutok ka nagikuan ni. Hallelujah. Ito, masinati na tong gugma sa Ginoo. Unsaon na to masinati? Ipatagam tantanay conflict. Be, ako sa ni ano ni. Ako sa ni sulayan ni Be. No tester. Ito si sister. Okay. Tinuod ba na affected ka? Pero, dapat mabalik ka sa normal na itong feeling na walay grudges. Amen. O sa imong bana or sa asawa o sa imong anak. O sa dito sa daghan na siya gamiton sa Lord. So to, sinati na itong gugma ni Kristo. Kisa na kasi natin sa gugma ni Kristo. Nabigo ka pero hindi ka binigo ni Lord. Wow! Kaya wag kang masaktan. Kapag wala kang ka-date sa February 14, palagi si Lord ready maging ka-dates mo. Hello? Ayun ka? Tarang tago kay ka-date? Ay, pag-apit-apit alas puso nila. Let's move to the next slide. So to measure the love of Christ, a habitation, to measure the love of Christ, ang puloy-anan aron masukod nato ang gugma sa Ginoo, so that Christ may dwell in your hearts, aron si Kristo mo kapuyo sa inyong kasing-kasing pinagis pagtuo, o kamo magamot, matod pa, grounded in love, aron malikon kuno ta, unsa kuno ang breadth, o ang kalawad, ang length and height and depth sa iyang gugma, Ephesians chapter 3 verse 17. The measure of love. Ito, kung sa kalawang kataas ha, kalapad sa gugma. Sa itong kanta nga, gugma nga walay pagabalhin, gugma nga walay pagluban, hataas pa sa kalangitan, halapad kaysa kadagatan. Kung unsa kalapad ang kadagatan globally, kung unsa kataas ang kalibutan ng langit, ingana ang gugmas Ginoo, ingana iyang height, ang deepness,
laom dito sa ilalom sa kadagatan. Ingana ang gugma sino, muna nga grabe ang pasensya sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Kung nasakitan ta sa gugma nato sa isig katao, ang Dios mo'y nasakitan sa ato kay usay mo tulibag-bag man to. Yan Lord, ay nag-apil-apil anang Valentine's pa kay di ko nang apil-apil ko ano kay dito na sa pikas dili ra gugas ako. Dito kilo, ato dito, ano dito ato apil-apil dito ka dito. Remember sa to, if our understanding is open, kabalo na tamo discern kung sa iyas Ginoo kung sa hindi. Hello. Next verse. Sa to measure the love of God. Okay, next. A habitation of the living God. Puloy-anan sa buhi nga Dios. Ang buhi nga Dios mo puyo. Ha? You know, there is first, 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 18. And what union can there be between God's temple and idols? Unsa man, ha? Pwede ba nga maghiusa ang Dios, matud ba? Maghiusa ang Dios uban sa mga Dios-Dios, for we are the temple of the living God. Pag dawat nato ni Jesus nga mopuyo sa atong kinabuhi, dahil mo natang templo sa buhi nga Dios. Muna nabuhi atong pagtuo, pagsalig, paglaom, nabuhi ang atong discouragement, hallelujah, nahimong courage. Lord, the living God made our lives alive again. Nabuhi atong paglaom, bitawan ko na lang kaya siya. Diba? So, we are the temple of the living God, and God said, I will leave them and walk among them. Kaninduta na do. Siyempre, sa balay, naman siya kay Freda maglakaw-lakaw. Iso kay dito na po ha. Na ay gugmang inahap na sa laing lugar. Oh, di ka, wala kay Freda. Dahil naraka, di ka mo gawa sa warto ha. Dahil naraka sa kusina. Ayaw lakaw-lakaw. Di ka mang lipstick ka. Di ka mang tudlay. Grabe naman sa nang, di man nagugma. Anybody that controls you is not of God. Any relationship na gi-control ka, wala kay freedom sa imong life, ang Ginoo man gani nga owner nato, creator nato, wa magalitan ni gi-control. Kinsa man na sila, that is of the devil. Anyone nga control sa bisan kinsa, wala na kay freedom, bisan sakto imong gibuhat, dili na dyan na maayo. Hello? To, I will live in them, puyo ko nila, and walk among them, o makiglakaw ko, makikuyo ko ba nila, and I will be their God. Natay freedom mo lakaw, freedom to lakaw, nga malipayon tag malinawon. Ang gusto ni Lord nga mapuyo sa tatong kasing-kasing kano, bisag asa ta na atay protection. As long we started that connection from the Lord. Again, not only invitation to habitation, but starting that connection, there is protection. Hello? And therefore, matod pa sa pulos at and they will be my people, o ilas o sila mahimong akong katauhan. Therefore, come out from among unbelievers. Sa busa pag panggawas mo gikan sa mga unbelievers, ayo mo og ban-uban. Separate yourselves from them. Pag lahi mo ayo mag-uban-uban karon di mo matakdan. Uban-uban kag mga adik kadugayan, maadik na dyan ka. Uban-uban kag wakwak, mawakwak lagi ka kadugay, katakdan mo ka. So to separate yourselves from them. Ayang apil-apil, ayang uban-uban. Nga naman, matakdan ka, unya maalaan pa dyan ka nga gusto mag-isyo, uy. Hello? Diba? And said, and the Lord, that says the Lord, don't touch their filthy things. Ayaw gilabti, ayaw gikapang na maghugaw ng mga butang. Yan niya. Apil-apil pataan. Hugaw butang. And I will welcome you. Ug ako mo welcome ninyo. And I will be your God. Ug ako mahimong inyong, I will be your father. Ako mahinyong amahan. And you will be my sons and daughters. Ug mahimong mo ako mga anak. Says the Almighty, the Lord Almighty. Invitation to habitation. From connection to protection. Praise God. Mura nang mupuyo nga mo protect. Amen. Mura nang mupuyo nga dili ni pakanon, tabangan ka na ipagkaon. Amen. He's the provider man. He's doing everything. Gusto niya, mupuyo siya. Kaya kung mupuyo siya, makapuyo na punta. Di na ta maglaag-laag na din. Asan ba ni kapalipan? Asan ba kalipad? Dili kita kakita kalipad, di kalibutan na. Ang kalipad nga tinudya lamang sa presence na siya. Amen! Hallelujah! Ang kalipad nga tinudya sa presence sa Ginoo. Mag-inusara ka, makakingisi ka nga, badagundugdo sa Ginoo, sa kayo sa Ginoo. Hello?
Let's move on sa to. Habitation of the living God. Puloy-anan sa buhi nga Dios. Kay buhi man siya nga Dios, taas pagid ang kinabuhi inihatag siya. Inihatag sa tuwa. Wala ay sa mga naunag ko tayo. Wala naglilog na ko. Uy, matumbahan na sa tumbalay. Gabok na robo. Abi na ako. Kalipungon lang ko. Nag-slice ito sa kusina. At kung sa kalawag hapon ba? Maghapon ko. Kalipungon lang ko. Lain siya mga kalipungon. Di sa linog ay kalinog. Ay kalinog. Nagdididig ko kalipungon. Lindog ko na alaan. Di ba mahandog na ito? Uy, matumbuhan. Magulo na. Di ba mahandog ta? Isa to, that connection will give us protection. That invitation will make us his habitation. Kaya siya nagpuyo, siya mo protect nato. Amen. Hallelujah. Nindo ta ano? That as he make us his habitation, we can start for that meditation. An exaltation. Ato gi-exalt si Lord. And then while exalting the Lord, he will give us his revelation. For our elevation in the spiritual aspect, na mag-elevate na tanga, uy, laka, naka-upgrade na di ko. I can hear the voice of the Lord. I can hear the instruction of the Lord nga, oops, yeah, oops, oh, nani referee? Sa una, pum, oh, grabe. Oh, rakak ka, oops, relax lang, chill lang. Praise God. Okay, next slide. Okay, wala na ba? Established in the faith. Habitation, established in the faith. Moto ganina, nakuha na to sa Colossians, na atong na-take up to sa Colossians, matod pa sa pulong sa Ginoo. And then, John 1:14. Let's say that John 1:14. Okay, John 1:14. John 1:14. Okay, nga din. And the Word became flesh and dwelt among us. Ayun na King James Version. Okay. So the Word became human or flesh and made His home among us. Oh, ang pulong na himong tao og iyang and made His home og iyang naghimo siya Pinoy-anan kanato. He was full of unfailing love and faithfulness. Puno siya sa walay paglubad ng gugma o pagkamatinud-anon. And we have seen His glory. Nakita na ito yung himaya. The glory of the Father's one and only Son. Dato, He made His home among us. Himo ng punay-anan ng atong kinabuhi. Lami na ang Ginoo mo puyo kaysa anay mo puyo. Amen. Kinang na ginagili tayo knowledge ba? Sa diya sa mga gana, tayo nila tumakuan. Dito stikas. Kung itong dagko bitang ulod ng puti, wala ko kamalay-malay kay kung kapanapa ko manage bago ra ko na knowledge ana. Kanang dagko nga ulod ng puti, mo din ang queen. Unang queen siya mga anay. Muunay every seconds pila iya ma-produce ana nga anay. Dapat siya patyon kay mo to'y magdugang og daghang anay mo to'y magpadaghan. Naday mga warriors nga anay o mga warriors anay katuday katong puti bitaw. O puti nga dako. Mo na ilang queen. Nadaghan kitong kinakita na nakita wala man tay hanaw. Kinang nang isa to knowledge is power. Kung kubalot ana ato sa tumpat yun, pero dili na sila mo sanay. Magamay na una ang gani mabuhi pagamay na lang ang ilang pila gid ang ilang ma-hatch for seconds lang. Piti to nagana murag siya man sa nakita di ana katong nagpanda sa pikas na nagwa mga kanang mga kwan para lagi sa kong tanong. Okay, nalis ko sundod na makita. Sundod na makita ka. Hindi ka na makatakas. Hallelujah. So the Word became human and made His home among us. Ug nipuyo siya ubang nato. Munang si Lord mo puyo nga naman, mo ayos siya, mo ligon siya, mo lipay sa nato, mo hatag niya to, tanan natong Panginoon kabiyo. He is the provider. Jehovah sa to, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. He wants to dwell. He wants to have, hallelujah, that connection para makaprotect sa atua. O gusto siya, may mong provider sa atong kinabuhi. I-provide niya itong spiritual needs, i-provide niya itong physical needs, i-provide niya tanan ng mga needs because He is the only one and only provider sa atong mga needs. Kung sa gusto niya nga, di lang siya imbitahon, siya, makapuyo gid siya. Amen. Puyo gid siya. Diba ka nang harian na tas Ginoo di na talaagan. Puyo na ta.
Kanap ito wala pa to talihari is Ginoo. Lamangitag kalipay at to nasa ta. Ah, sige 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 sige. Labon ako din nga. Na. Dato ni sige Ginoo. Ay, daghan pa ko. Besi pa ko. Busy gid ang baba. Natagaw man. Hello, natagaw. Natagaw. Pero nanap ito ni ang Ginoo. Okay na jud sa imo ha. Mo kana dali. Oy, bisa ka usod. Ha? Muna to usod ang ganina. Buntag ko to hapon. No, hapon. Buntag ko to hapon mo ko hapon. Okay ra. Hello. Diba? Anong gusto ni Lord sa to? Mupuyo siya. Kaya kung mupuyo siya, kuntinto. Amen. Hello. Tita, demanding nga. Ay, kaya sa akong birthday. Kinang nanailitsyo. Kinang naamon mo na. Demanding kay kasanan. Kung nasa Kristo yung kinabuhi, kahit kuntinto ka kung say provide, okay lang. Di ka Okay ra. manuod. Di ka magmay-may. Di dyan ko ni mo lang. Di ko ni mo gastuin. Ay, kipukana, uy. Hello. Ay, Diba? nabayo. Di ganito tagaan mo ng flower arrangement karong Valentine's na magbulag jud ka. Dito kas bikas kwarto matulog balik. Ay, kalain. Oh, ayo pa kana. Hello. Diba? Dili ka niko nimo i-birthday sa Valentine's Day na wala. Isipan na lang ko nga wala ka tag-ila. Hello, ayo gid pag ingana. Oh, kano man. Dili malipay si Lord nga ingana ka. Hallelujah. Gusto ni Lord na simple lang ta. Halo. Sa to, ha? Kinanglan makikuban ta sa makapadasig na to. Dili kay makapa. Kuha na to. Makapagasto pa. Unya, ang Ginoo nalipay. Hello. Praise Amen. God. Alam Alam niyo ba? Sa lahat ng araw, yung araw na yan, February 14, ang daming nagkasala at magkasala. Yes. That day of all the days, in a year, that day, noted na siya. Kung imo at tubangan sa lista sa Ginoo, sa record nila, daghan nakasala ang adlaw. Nya apil pa ka. mga born November. Hello. Apil pa ka. Dapat mitas Valentine's no. Pila na krus ang Valentine's dito? 14. Karong Wednesday. Nya, di mo apil permit ito Valentine's ampot ninyo. Ang mga wayo-uyab, luwi kayo. Hello. Di mo apil permitting kay Valentine's. Alros. Hello, bantay lang mo ha. Seneneng. Oh, diri mo mag-Valentine's. Ako. Itatas Ginoo. Magbanding ta ni Lord. Pagsolo Praise mo. God. Hallelujah. Si Lord atong papuyon. Hello. Diyan siya atong paharion. Praise God sa to. We will come in and will make his and make us his home. Let us all stand up. Praise God. Thank you so much, Lord. Oh, Jesus Christ of Nazareth, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God in the highest, the King of Kings. Habitation. Ang Holy God mapuyo sa atong kinabuhi. Munang mahimong holy, adunay pagkabalaan, adunay kausaban atong kinabuhi. So kung puyo na to siya. Ayaw tuguti nga, magawa siya, kay wala siya kasabot nimo. Ayaw tuguti nga, lain siya nimo. Ay tuguti nga, masilo siya nimo. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Yes, Lord. Let's meditate upon the message of God that God has given us today. Oh, blessed your holy name, oh God. Blessed your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, thank you so much, Lord. Hallelujah. Let's sing the song, Power of Love. Hallelujah. Christ will be rooted and grounded in love. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me. Will be stripped away by the power of your love.
Spirit lets me on. In the power of your love. Lord, unveil my eyes. You see face to face, to knowledge of your love. I show you. Yes, Lord, renew my mind. As your will and form in my life, in living every day. Power of your love. Let your light draw me to your side. Your spirit lets me on. Power of your love. And I will soar with you. Your spirit lets me on. By the power of your love. Salamat sa mga mensahe. Kung ikaw ang imbitahon sa magkasing-kasing, magpuyo ka, Lord. Kung mahimong ligon, O Diyos, ang among kinabuhi, rooted and grounded in love. Di nami magpabilin nga madinongtanon. Di nami magpabilin nga masukanon. Wala na yung mga pagdumot ang imong gusto nga makita sa among kasing-kasing. Wala na yung mga bitterness, wala na yung mga rage, wala na yung mga resentment, oh my God. Wala na yung mga pagbati nga manimalos ko, mubalos ko, because dili na gusto ni mga among buhaton. Ino ato mga pulong Ginoo, mga tisos ang kasing-kasing Ginoo. Nga dili kami magpareha ugan sa mga kalibutanong mga tao, Lord. Nga diin, ang kalipay kalibutanon usab. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus kami nag-aamon, mag-aingog. Amen! Praise be to God. Pagpakan o kusog na itong pakas ni Lord. Pagkatutas sa pagpaghatag sa itong mga amok-amok kanta ba ito sila? Ang kanta ba ito? Kanta sayaw. O sayaw. Ato sa paminawon itong ako mga apo ka nag-practice ba sila? Ang tanaw di ay kayo. Sayaw di sila. Sige, atong tanawon itong i-effort sa mga bata. Na, ay ko pala kay mga unang praise. Salamat kaayo sa mga sponsors. Salamat sa Ginoo nga nagpakabana ko sa akong birthday. Praise be to God. Salamat kabalo jud mo. Hallelujah. Kinsay sa inyong kuan di